Magandang araw po sa lahat ng mga listener ng aking programa. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang isa na namang istorya ng buhay na ibinahagi sa atin ng ating letter sender. Samahan niyo po ako at sabay-sabay nating pakinggan ang kanyang istorya. Pero syempre, bago po ang lahat, ay huwag pong kalimutan na i-like at mag-subscribe sa ating channel para maging updated po kayo sa bawat istorya ng aking ibabahagi. Maraming salamat po. God bless. Narito na po ang ika-6 na bahagi ng kwento ni Kristal. Sabay-sabay po nating tunghayan ang kanyang kwento. Pagdating ng babae na tumatawag kay Haydin, naupo ito kung saan naupo si Haydin. Pagkaupo ng babae, agad akong pinakilala ni Haydin sa kanya. Kristal, siya nga pala si Charlotte. Kaklase ko siya. Charlotte, siya si Kristal, kaibigan ko. At agad naman akong sumagot at bumati ng "Hi Charlotte, hello, nice to meet you." Sumagot naman sa akin si Charlotte na "Nice to meet you too, Kristal." Pagkatapos ay may pahabol pang tanong si Kristal sa akin. Na ang tanong niya, "Kristal, dito ka rin ba mag-aaral?" Para bigla akong nagulat. Kaya maiksi ang naisagot ko na, "Oo Charlotte, dito ako mag-aaral." Pagkalipas ng 30 minutes, ay niyaya ko na si Haydin. "Haydin, tara na, baka hinahanap na ako ni Coach Dante." Sumagot naman sa akin si Haydin, "Sige tara Kristal, hatid na kita doon. Kung saan, doon ka pupuntahan ni Coach Dante." At nagpaalam na ako kay Charlotte. "Charlotte, mauna na ako sa'yo." Sumagot naman sa akin si Charlotte, "Kristal, samahan ko na kayo. Sasabay na ako kay Haydin." At sumagot naman ako sa kanya na, "O sige Charlotte, tara." At naglakad na kami patungo kung saan ay susunduin ako ni Coach Dante. At umuwi na kami ni Coach Dante. Kinagabihan ay kumakatok si Ate Dory sa pinto ng room ko at tinatawag niya ako. Mga 8 o'clock yun ng gabi. "Kristal, Kristal, patawag ka ni Sir Dante." At bigla ko namang bangon at binuksan ang pinto. "Ate Dory, bakit daw?" "Hindi ko alam, Kristal. Basta puntahan mo na lang at ako ay papasok na din sa kwarto ko." Nandoon siya sa kwarto niya. Kasama niya si Megan. At sinagot ko naman si Ate Dory na, "O sige po, pupuntahan ko na." At umalis na si Ate Dory papunta sa kwarto niya. At ako naman, habang naglalakad papunta sa kwarto ni Coach Dante, ay napapaisip ako kung ano ang sasabihin niya. Nang makarating na ako sa pinto ng kwarto ni Coach Dante, kumatok ako. Sabay sabi ko, "Coach Dante, ako po ito, si Kristal." Sumagot naman agad si Coach Dante na, "Pasok ka, Kristal."
Pagkabukas ko ng pinto ay bumungad sa akin ang anak ni Coach Dante na si Megan. Sabay sabi sa akin ni Megan na, "Hi Ate Crystal." Hawak pa niya ang kamay ko. Inaawat pa ni Coach Dante ang anak nito, pero tuloy lang si Megan. Hinila niya ako papunta sa kama at pinapaupo. Biglang nagsalita si Coach Dante, "Crystal, pasensya ka na ha sa anak ko." Sabi ko naman kay Coach Dante, "Okay lang Coach Dante, naiintindihan ko." Nagsalita si Megan, "Ate Crystal, pwede po bang kwentuhan mo ako tungkol sa princess?" Biglang nagsalita si Coach Dante na, "Megan, no. Ate Crystal, matutulog na. May sasabihin lang ako, kaya pinatawag ko siya." Pero pinipilit pa rin ni Megan. At biglang sabi nito sa kanyang daddy na, "Daddy, please." Bigla akong sumingit sa usapan ng mag-ama. At sabi ko, "Coach Dante, okay lang. Kukwentuhan ko siya ng gusto niya." Wala nang magawa si Coach Dante kundi pumayag. Kaya, ang sabi niya kay Megan, "O siya Megan, papayagan kita ha, pero behave ka kay Ate Crystal." Sagot naman ni Megan, "Opo Daddy, maraming salamat po." Tuwang-tuwa naman si Megan. At pagkatapos, pahabol pa na sinabi ni Coach Dante, na, "O siya Crystal, hihintayin na lang kita sa sala pag natulog na si Megan." Nagtataka ako bakit titig na titig sa akin si Coach Dante. Nang bigla kong naalala na wala pala akong B. Kaya, ng mga oras na yon, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Pero, nagkunwari ako na parang wala lang. At nagkunwari ako na hindi ko alam na wala talaga akong B. Lumabas na ng kwarto si Coach Dante. Samantala kami ni Megan naiwan sa kwarto. At para patulugin ko si Megan, ay kailangan ikukwento ko sa kanya ang tungkol sa prinsesa na gusto niya. Kaya, pagkatalikod ni Coach Dante, ay pinahiga ko siya sa kama at naupo rin ako sa kama para kwentuhan siya. Bago nag-umpisa ang kwento namin, nagsalita muna si Megan. Sabi niya, "Ate Crystal, maraming salamat ha. Ang saya-saya ko talaga kasi pumayag ka na kukwentuhan ako ng tungkol sa prinsesa." Agad ko naman na sinagot si Megan na, "Okay lang yan, Megan. Basta magiging masaya ka, gagawin ko." Pahabol pa ni Megan sa akin, "Ate Crystal, sana ikaw na lang magpatulog sa akin tuwing gabi. Tapos kukwentuhan mo ako ng princess." Hindi ako makatanggi kay Megan. Kaya, sinagot ko siya ng, "Sige Megan, kung yun ang gusto mo, ako magpapatulog sa'yo at kukwentuhan kita ng tungkol sa princess." Sagot naman nito na tuwang-tuwa, "Talaga Ate Crystal?" "Oo Megan, kung yun ang ikakasaya mo, sige gagawin ko." Biglang sagot niya sa akin, "Maraming salamat Ate Crystal, ang saya-saya ko. Maraming salamat."
walang anuman. At nagsimula na akong kwentuhan siya ng tungkol sa prinsesa. Siguro, mga kalahating oras din bago siya nakatulog. Pagkatulog ni Megan, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Alam ko na naghihintay si Coach sa sala. Pero dahil wala nga akong B, nahihiya ako. Pero para hindi mahalata ni Coach, kailangan puntahan ko siya. Kung kaya, tiniis ko ang hiya at ako ay lumabas na sa kwarto. Pagkalabas ko ng kwarto, ay nasa sala nga si Coach Dante at hinihintay ako. Hindi ko alam ano gagawin ko. Haharap ba ako sa kanya, tatalikod, tatagilid, dahil alam ko na wala akong B, ilang na ilang ako. Pero, ganun pa man, kailangan kong lakasan ang sarili ko. Magkukunwari ako na hindi ko alam na wala akong B, at magiging komportable ako kung anuman ang sasabihin sa akin ni Coach Dante. Nang papalapit ako sa sala, papunta kung saan si Coach Dante, kitang-kita ko na titig siya sa akin. Pero, dahil nga nagkukunwari ako na hindi ko alam na wala akong B, hinayaan ko lang. Pagkalapit ko, hindi ko mawari ang feeling ko talaga. Para akong nasa shock na para akong natatamimi. Nang biglang nagsalita si Coach Dante. Siya, Crystal, tulog na ba si Megan? Habang nagsasalita si Coach Dante, ay titig siya sa akin. Hindi agad ako nakasagot. Nang biglang sabi uli ni Coach na, Crystal, tulog na ba si Megan? Saka ko napansin na nagsalita pala siya at tinatanong ako. At sinabi ko naman, opo Coach, tulog na po. Hindi ko alam ang gagawin ko. Naninigas ang mga katawan ko. Nahihiya ako, hindi ko alam kung tatakbo ako o haharap sa kanya. Dito po pansamantala nagtatapos ang ika-6 na bahagi ng kwento ni Crystal. Abangan po natin ang ika-7 bahagi. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat po na sumusubaybay sa channel na ito ay taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Natalie Sol. May God bless all. Thank you for coming.